Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ng isang miyembro ng pangkat ni General Emil. Ito ay mabilis na kumilos at umatake sa mabilis na pagkilos, na akala mo isang hangin lang ang dumaan. Sa isang iglap na pagkilos na karating. Agad ito sa harapan ng 2 sundalo. Ang 2 sa mga kasundaluhan ni General Raiji ay walang oras upang makaiwas sa isang pag-atake na ginawa ng isa sa mga miyembro ng pangkat ni General Emil. Agad-agad nitong sinaksak ang puso ng 2 sundalo. Dahil sa bilis walang nagawa pagkilos ang 2 sundalo. At tuluyan napaslang ito ng isa sa mga miyembro ng pangkat ni General Emil. At nang tuluyan ang napaslang ang 2 sundalo. Agad na hinayla ng isa sa mga miyembro ng pangkat ni General Emil ang mga katawan ng 2 sundalo na ito sa masukal na damuhan. At ang 2 kasundaluhan ni General Raiji ay sa mga oras na ito ay nawalan na ng buhay. Nakikita nila General Emil ang ginawa ng isa sa kanyang miyembro. At si General Emil ay nagsalita at sinabi sa mga kasundaluhan niya. Hali kayo, puntahan natin si Puloy kung saan niya nilagay ang mga katawan ng mga kasundaluhan. Tayo na. Sabi ni General Emil, at ang lahat ay kumilos ng mabilis. At sa ilang segundo lamang, sila General Emil at ang ibang miyembro ng pangkat ay nakarating na sa masukal na damuhan. Kung nasaan ngayon ang isa sa mga miyembro ng pangkat na nagngangalang Puloy. At ang 2 katawan ng kasundaluhan ni General Raiji na wala ng buhay. At ang isa sa mga pangkat na tumambang sa 2 sundalo na nagngangalang Puloy ay nagsalita at sinabi, General Emil, naisagawa ko ng maingat ang pagpaslang sa 2 kasundaluhan na ito. Nakakatiyak ako na hindi ito napansin ng ibang mga kasundaluhan na nasa labas ng imperyo upang magbantay. Ngayon General Emil, ano na ang susunod natin hakbang? Ngayon na napaslang na natin ang 2 kasundaluhan na ito. At kung maaari lang wag na sana ito makarating kay Prinsipe Lawson. Tungkol sa aking ginawa ngayon. Sabi ng isa sa miyembro ng pangkat ni General Emil na nagngangalang Puloy. Oo, ang mga umaklas sa pamumuno ni Haring Hari ay matagal na palang nagmamasid sa kaharian na ginagawa. At ang pangkat na ito ay nagmula sa binuo na pangkat ni Prinsipe Lawson. Ang pangkat na nagmamasid ngayon sa imperyo at kaharian ni Prinsesa Blanca. Ang isa sa mga pangkat na mayroon si Prinsipe Lawson. At ang pangkat na ito ay pinamumunuan ni General Emil ang isa sa mga pinagkakatiwalaan ni Prinsipe Lawson. At sa kanilang pagmasid kanina nakita nila ang pagdating nila General Raiji at ng mga kasundaluhan. At napansin nila na may isang magarbong karawahe at ito ay kanilang iniisip na si Haring Hari ang sakay nito. Kaya sila General Emil at ang kanyang pangkat ay maingat na nagmasid lamang. Ngunit ang isa sa mga miyembro niya na nagngangalang Puloy ay hindi mapigilan ang kanyang galit sa mga kasundaluhan ni General Raiji. Kaya ito ay humiling kay General Emil na nais niya itong pagpapaslangin. Kaya hinayaan na lamang ni General Emil na gawin ni Puloy ang kanyang ninanais sa 2 kasundaluhan na pagpapaslangin. Hindi naman nabigo ang isang miyembro ni General Emil na nagngangalang Puloy. Sa oras na ito nagtagumpay si Puloy ang isa sa mga miyembro sa pangkat ni General Emil na mapaslang ng maingat ang 2 sundalo na nagmula sa pangkat ni General Raiji. Samantala, nang marinig ni General Emil ang sinabi ni Puloy ang isa sa mga miyembro niya. Si General Emil ay nagsalita at sinabi, Puloy, ngayon na napaslang mo na ang 2 sa mga kasundaluhan na mayroon ngayon sa imperyo na ito.
Kailangan na muna tayong bumalik sa ating kampo. Itago nyo ang dalawang katawan ng kasundaluhan na ito. Hindi ito pwedeng makita ng mga kasundaluhan na mayroon ang imperyo na ito. Dahil kung magkataon na makita nila ang katawan ng dalawang kasundaluhan, sigurado ako magkakagulo ngayon sa imperyo at sa buong kaharian ni Haring Hari. At kapag nangyari, iyon, nakakatiyak ako na malalaman ito ni Prinsipe Lawson. At baka hindi magustuhan ni Prinsipe Lawson ang ating ginawa ngayon. Kaya kailangan maitago nyo ng mabuti ang katawan ng dalawang kasundaluhan na ito. At maya-maya mapapansin na nila ang dalawang kasundaluhan na ito ay hindi pa nakakapasok sa imperyo. Kaya kailangan na natin makaalis sa lugar na ito. Magmadali na kayo, itago nyo na ng husto ang dalawang katawan ng sundalo na iyan. Alam ko na hahanapin nila ang dalawang kasundaluhan na ito ngayon. Napakadaming kasundaluhan ang kasakasama ni Haring Hari na magtungo sa lugar na ito. At ang iba ay naiwan mismo sa labas ng imperyo na pinapagawa ni Haring Hari. Mahihirapan tayo labanan ang mga kasundaluhan ni Haring Hari na mga nandito ngayon. Dahil sa dami ng bilang ng mga ito. Kaya kailangan ay hindi nila tayo makita at mapansin sa lugar na ito. Habang hinahanap nila ang dalawa sa mga kasamahan nila, kailangan bumalik na muna tayo sa ating kampo. Upang makaiwas sa pwedeng mangyari na gulo dito ngayon. Kung makita at madatnan tayo ngayon ng mga kasundaluhan ni Haring Hari, baka tayo ay malagay sa mapanganib na sitwasyon. Kaya tayo na munang bumalik sa ating kampo. Sabi ni General Emil kay Puloy, ang isa sa mga miyembro ng kanyang pangkat. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ni General Emil at ni Puloy, sila ay tumugon at sinabi, "Kung ano ang magiging desisyon mo, General Emil, ito ay aming susundin," sabi ng mga kasundaluhan sa pangkat ni General Emil. At agad-agad nilang tinago ang dalawang katawan ng kasundaluhan ni General Raiji. Tinabyunan nila ito ng mga damo. At nang makita na ni General Emil na naitago na ng husto ang katawan ng dalawang sundalo, si General Emil ay sumenyas na at ang kanyang pangkat ay tuluyan ng umalis at tumungo sa kanilang kampo. Kumilos ng mabilis ang pangkat ni General Emil at umalis sa lugar kung saan malapit ang imperyo ni Prinsesa Blanca. At bumalik sa kanilang kampo kung nasaan si Prinsipe Lawson. Samantala, sa loob ng kaharian ni Prinsesa Blanca, nakarating na si General Raiji sa harapan ng lahat. At ito ay nagsalita at sinabi, "Prinsesa Blanca, nakabalik na ako. Maaari na tayong pumasok sa iyong kaharian," sabi ni General Raiji. Nang marinig ito ni Prinsesa Blanca, ito ay nagsalita at sinabi, "Kanina ko pa gustong malibot ang aking kaharian. Halika na, General Raiji," sabi ni Prinsesa Blanca. Naririnig ang lahat ang usapan ng dalawa, lalo na si Daryl. At si Daryl ay may biglang may napansin. At ito ay nagsalita at sinabi, "Mawalang galang na General Raiji. Nasaan na ang dalawa naming kasamahan na iyong kasakasama na lumabas ng imperyo? Bakit hindi pa rin ito nakakabalik?" sabi ni Daryl nang may pagkatuso. Nang marinig ito nila Prinsesa Blanca at General Raiji, si Prinsesa Blanca ay nagsalita at sinabi, "Tama siya, General Raiji. Nasaan na ang iyong dalawang kasundaluhan na nagdala ng katawan ng isang sundalo na wala ng buhay?" Tuldok. Nang marinig ito ni General Raiji, ito ay napakamot ng ulo at sinabi, "Kasunod ko na sila Prinsesa Blanca, maya-maya ay nandito na ang dalawa na iyon," sabi ni General Raiji at ito ay napatingin kay Daryl sa masamang tingin. Napansin ni Daryl ang tingin ni General Raiji sa kanya. At si Daryl ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Hahaha, mukhang hindi sumama ang general na ito na magtapon ng katawan ng isa sa mga kasundaluhan niya. Napansin ko kanina ang kanyang pagkailang nang mahawakan niya ang puso ng isa sa mga kasundaluhan niya. Ang general na ito ay takot at nagkukunwari matapang. May ganito din pala sa lahi ng mga Engkanto." Bulong ni Daryl sa kanyang sarili na may pagkatuso. At samantala, nang marinig ito ni Prinsesa Blanca, ito ay nagsalita at sinabi, "Kung ganun, General Raiji, tayo na," sabi ni Prinsesa Blanca. At ang dalawa ay lumakad na. Habang naglalakad ang dalawa, si Daryl ay nakatingin kila General Raiji at Prinsesa Blanca. At si Daryl ay muling napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Kailangan ay mapaalis ko dito ang prinsesa ng mga Engkanto. Hindi siya maaari manatili ngayon dito. Kailangan ngayon araw ay maalis ko dito ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo naming mga tao. Kailangan may maisip ako na paraan."
Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Samantala, habang naglalakad ang dalawa, nakikita ni Prinsesa Blanca ang mga kalalakihan na nagmula sa mundo ng mga tao, na hindi na makakilos ng ayos dahil sa sobrang pagkapagod. Si Prinsesa Blanca ay biglang tumigil at sinabi, General Raiji, tingin ko kailangan na magpahinga na muna ng mga nilalang na ito na nagmula sa mundo ng mga tao. Nakikita ko sa kanilang figure na sobra na silang nakakaramdam ng pagod. Sabi ni Prinsesa Blanca. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!